Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Dakilang Crisanto. Kasalukuyan pong nagkakaroon ng kaunting suliranin itong channel natin na to. Habang inaayos po namin, hihilingin ko po sana sa inyo na mag-subscribe sa pinakabago kong channel, ang Kuya Lou Stories. Ang inyong lingkod pa rin po ang makakasama nyo sa paghahatid ng magagandang kwento. Umaasa po ako na magiging kasing init ng pagtanggap nyo kay DC ang pagtangkilik nyo sa ating bagong channel. At ipapaalala ko rin po sa inyo na wala akong ibang channel bukod dito sa Dakilang Crisanto, sa bagong Kuya Lou Stories at sa mga pambihirang kwentong buhay ni Mr. Hope. Kapag may nakita po kayo o napakinggan ng mga title mula sa ating nasabing mga channel, hihilingin ko po sana sa inyo na pakireport ang mga ito at ipagdasal po natin na maayos ang mga isyu ng ating channel na Dakilang Crisanto. Maraming salamat po at magsama-sama tayo sa bago nating channel. Hihintayin ko ang mga comments nyo doon ha. Sa ngayon po, pakinggan nyo po itong huling handog ko dito sa Dakilang Crisanto. Maraming salamat po. Papa, sino po yung babaeng kasama nyo? Mika, siya na ang bago kong asawa ngayon. Po, pero bakit naman dinala nyo pa siya rito sa mismong burol ni Mama? Hindi nyo na nirespeto ang mama ko. Pasensya ka na, pero dinala ko siya rito para makilala mo ang stepmom mo. Ayoko sa kanya. Alam mo, Iha, wala namang problema kung ayaw mo sa akin dahil titira na ang ama mo sa bahay ko kasama ang mga anak ko. Papa, totoo bang sinasabi ng babaeng yan? Oo anak, ang totoo niyan, magpapaalam na rin ako sa'yo dahil magsasama na kami ni Tia Eloisa mo. Huwag kang mag-alala. Magbibigay pa rin naman ako ng sustento para sa mga kailangan mo. Ano po? Ang ibig niyo bang sabihin, iiwan niyo ako mag-isa rito sa bahay? Papa, wala pa po ako sa tamang edad para iwanan niyo. Hoy, huwag ka nga magdrama sa ama mo. Nasa kabilang barangay lang naman ang bahay namin. Pumunta ka na lang doon kapag kailangan mo ng tulong niya. Hindi ka pwedeng maging parte ng pamilya namin dahil ayaw sa'yo ng mga anak ko. Hindi ba kayo nakukonsensya? Nakaburol pa ang mama ko pero kinukuha niyo na sa akin ang papa ko. Napakawalang puso niyo. Tumigil ka, Mika. Hindi tama na pagsalita mo ng ganyan ng Tia Eloisa mo. Hindi rin naman tama na iwan niyo ako rito mag-isa, di ba? Malaki ka na at alam kong kaya mo na ang sarili mo. Punta mo na lang ako sa kabilang barangay kapag may kailangan ka. Alis na kami. Papa, sandali. Huwag mo akong iwan dito. Sinubukan pang habulin ng dalagita ang kanyang ama. Ngunit hindi man lang ito nahabag sa kanya. Tuluyan siya nitong iniwan sa kanilang tahanan. Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit na cancer. At nang mailibing ito, mag-isa na lamang siya sa kanilang tahanan. Masipag maglako ng sampagita si Mika sa kanilang lugar. Nang araw na nagtitinda siya, nakasalubong niya sa daan ang kaklase niya na anak naman ng kanyang stepmom. Kaya pala hindi ka pumasok ngayon dahil naglalako ka na naman ng sampagita. Ano naman, wala na akong mga magulang kaya kailangan ko magsikap para lang mabuhay. Ay, oo nga pala, iniwan ka na pala ng ama mo at mas pinili niya kami ni Mami kesa sa'yo. Mga agaw kasi ang nanay mo. Hoy, wag mo ang pagsalitaan ng ganyan ng mami ko. Mahal siya ni Tito Rodolfo, kaya kami ang pinili niya makasama. Wala na akong pakialam sa tatay ko. Isaksak mo na siya sa baga niyo. Ang sama talaga ng ugali mo, no? Kaya dapat ka lang iwan. Mas masama ang ugali niyong mag-ina. Itigil mo yung bibig mo, ha? Baka gusto mong hatakin ko yung buhok mo. Sige, subukan mo lang. Pangahamon ni Mika sa kanyang kaklase at agad siya nitong itinulak. Mabilis naman siyang gumanti at pinagahatak niya ang buhok nito. Napaghiwalay lang sila nang may mga tao nang umawat sa kanila. Humanda ka sa mami ko! Isusumbong talaga kita! Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Iyakin ka naman pala. Puwisit ka talaga! Mas puwisit ka. Umalis ka na nga sa harapan ko at baka banatan kita ulit dyan. Galit na pinagdadampot ng dalagita ang mga sampagita na nilalako niya dahil nahulog ang mga ito sa lupa at nasira.
Pagka-uwi niya sa kanilang tahanan, nakita niya ang kanyang lolong mukhang kanina pa siya hinihintay. Ilang milya lang ang layo ng tirahan nito sa kanilang bahay. Mabuti naman at narito ka na, Apo. Sandali, umiiyak ka ba? Hindi po, Lolo. Nga pala, naparito ko dahil nalaman ko na iniwan ka na pala ng iyong ama. Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin ang nangyari? Ayoko pong mag-alala pa kayo sa kalagayan ko, Lo. Kaya hindi ko na po sinabi sa inyo. Napakahayop talaga ng ama mo. Nagawa kanyang abandonahin dahil sa babae niya. Humanda siya sa akin kapag nagkita kami. Hayaan niyo na lang po si Papa. Ayos lang naman po ko rito sa bahay eh. Mika, bata ka pa at hindi tama na iwan ka rito mag-isa ng iyong ama. Kung gusto mo, doon ka na lang sa bahay ko. Ayoko. Gusto ko manatili lang dito sa bahay namin, Lo. Dito ko na lang nararamdaman ang presensya ni Mama eh. Sigurado ka ba? Opo, Lolo. O siya, sige. Bibigyan na lang kita ng pera. Galing lang ito sa mga donasyon sa akin ng mga taong ginagamot ko eh. Huwag na ho. May kinita naman ho ako sa paglalako ng sampagita eh. Itabi niyo na lang yan para sa oras na kailangan niyo ng pera. May madudukot kayo. Ay, kunin mo na ito at huwag na matigas ang ulo. Kapag kailangan mo ng tulong ko, pumunta ka lang sa bahay ko. Sige ho, Lolo Paeng. Ngumiti siya ng malaki na parang walang lungkot na nararamdaman. Tanging ang lolo paeng niya na lamang ang kanyang masasandalan. Isang kilalang manggagamot ang matanda at ang mga nalilikom niyang donasyon mula sa mga taong ginagamot niya, madalas niyang ibigay sa kaisa-isa niyang apong babae. Nang paalis na ito, nagulat sila ni Mika sa biglaang pagsugod ni Eloisa kasama ang anak at si Rodolfo. Hoy, Mika! Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Siya ang unang nanakit sa akin at gumanti lang ako. Hindi totoo ang sinasabi niya, Mami. Gusto ko lang naman sanang bumili ng sampagita sa kanya eh. Tapos nagalit na siya sa akin at sinabi ba naman ng mga agaw daw kayo? Tingnan mo tong ugali ng anak mo, Rodolfo. Ang sama talaga ng tabas ng dila niya. Ako na ang humingi ng kapatawaran sa nagawa ng anak ko. Umuwi na kayo at pagsasabihan ko na lang siya. Bakit hindi pa ngayon? Bakit hindi mo pagsabihan ng anak mo sa mismong harapan namin ng anak ko? Huwag mo nga utusan ng papa ko. Ang kapal ng mukha mong kabit ka. Mika, sumusobra ka na talaga! Nagawa ang pagbuhatan ng kamay ni Rodolfo ang anak at bumagsak ng dahan-dahan ang luha ng dalagita. Sa puntong yun, nagawa namang suntukin ni Lolo Paeng ang kanyang manugang dahil sa ginawang pananakit nito sa kanyang apo. Napakawalang hiya mo talaga, Rodolfo! Hindi mo na nga ginalang ang burol ng anak ko. Nagawa mo pang abandonahin ang sarili mong anak. Nasaan ba ang utak mo? Iniwan mo ang apo ko para magpakaama sa anak ng kabit mo? Pwede ba? Huwag na kayong makialam sa amin ni Tay. Dinidisiplina ko lang ang apo nyo kaya nasaktan ko siya. Ang sabihin nyo, mas pinaniniwalaan nyo ang maginang yan kaysa sa akin na anak nyo. Hindi na maganda ang pag-uugali mo, Mika. Kung palagi ka magpapasaway, wala ka na ring sustento na makukuha mula sa akin. Hindi ko kailangan ng pera nyo para mabuhay. Kaya kong pakainin ang sarili ko. Umalis na kayo rito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pumasok na lamang sa kanilang bahay. Pinakita niya man sa ama ang pagiging matatag, patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nasasaktan siya dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Nalulungkot man siya, nagpatuloy pa rin siya sa paglaban. Hindi siya tumigil sa kanyang pag-aaral kahit na minsan ay pagod na siya sa paglalako ng sampagita sa araw-araw. Mika, gumising ka na. Hindi ka dapat natutulog sa oras ng klase. Pasensya na po, ma'am. Napagod lang po ako sa paghahanap buhay. Bakit? Ano ba ang hanap buhay mo? Naglalako po ng sampagita, ma'am. Kawawa nga dahil wala na siyang makain. Hoy, tumigil ka nga. Bakit ka sumasabat sa usapan namin ni ma'am? Ano bang pakialam mo? Nagagalit ka siguro kasi binuking ko sa lahat na tindera ka ng sampagita. Hindi ko kailanman kinahihiya ang hanap buhay ko. Kung meron man dapat mahiya rito,
Ikaw yun dahil kabit ang nanay mo. Anong sabi mo? Bakit? Hindi mo ba narinig? Gusto mo ba ulitin ko pa? Palibasa, squammy ka. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang kaso, ayaw mong tanggapin na kabit lang ang nanay mo. Hindi ka ba talaga titigil? Tumigil kayo pareho. Hindi maganda ang lumalabas sa mga bibig nyo. Papuntahin nyo ang mga magulang nyo at kakausapin ko sila. Nagkatinginan ng masama ang dalawang mag-aaral dahil hindi nila alam kung paano ihaharap ang kanilang mga magulang sa kanilang guro. Kinagabihan, hindi inaasahan ni Mika na magtutungo ang kanyang ama sa kanilang bahay at may dala itong grocery para sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Gusto ko lang ibigay itong mga dala ko para sa'yo. Bibigyan din kita ng pera panggastos mo. Nga pala, pwede bang sabihin mo sa guro mo na walang magulang na pupunta sa'yo bukas? Hindi nila pwede malaman ang sitwasyon natin. Sabihin niyo nga, Papa. Suhol niyo ba sa akin yung mga dala niyo para patahimikin ako? Dahil ayaw niyong malaman ng ibang kasalanan na ginawa niyo sa akin at sa mama ko? Mika, ang gusto ko lang naman maging maayos ang lahat sa atin. Kahit na may iba na akong pamilya, hindi pa rin naman kita pababayaan. Hindi ko kailangan ng amang katulad niyo. Gusto niyo lang akong patahimikin para maprotektahan ang kabit niyo at ang anak niya. Hindi totoo yan. Huwag niyo nang itanggi. Umalis na lang kayo rito. At dalhin niyo yung mga kalat yung yan. Patuloy na nagmatigas si Mika sa kanyang ama at piniling ilayo na lamang ang sarili. Ramdam ng dalagita na hindi siyang prioridad ng magulang. Tinanggap niya na lamang ang tuluyang pag-abandona nito sa kanya. Ngunit ang pang-aapi sa kanya ng anak ng kanyang stepmom nagpatuloy pa rin. Nang araw na naglalako siya ng Sampaguita, nakasalubong niya naman sa daan si Cassie, kasama ang mga kaibigan nito. Tumingin ito sa kanya ng masama na kinainis niya naman. Hay, nakita ko na naman ang pulubing ito. Panira talaga ng araw. Bakit hindi ka nalang pumikit para hindi mo ako nakikita? Hindi ako dapat mag-adjust sa ating dalawa, no? Tsaka, bakit ka ba nakakarating dito sa lugar namin? Sa kabilang barangay ka nakatira, pero dito ka naglalako ng Sampaguita. Ano, nagpapapansin ka lang sa papa mo? Alam mo, masaya na si Tito Rodolfo sa amin ni Mama. Ang totoo nga niyan, kasama siya sa 18 Roses sa darating na debut ko sa linggo. Ano naman ngayon? Bakit mo pa sinasabi sa akin ang bagay na yan? May wala naman akong pakialam sa ama ko. Wala naman, sinasabi ko lang sa'yo dahil gusto kong mamatay ka sa inggit. Sorry ka dahil hindi ako maiinggit. Tsaka, wala akong dapat ikainggit sa anak ng kabit ng ama ko. Talaga bang hindi ka titigil sa katatawag mo ng kabit sa mami ko? Hindi, kasi kabit naman talaga siya. Hindi pagpapalit ni Tito Rodolfo ang mama mo kung naging mabuti siyang asawa. Kung naging kabit man ng mami ko, yun ay dahil mas may kwenta ang mami ko kaysa sa mama mo. Huwag mong madamay-damay dito ang mama ko, gaga ka! Bakit? Nasasaktan ka ba? Totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Walang kwentang asawa ang mama mo. Hayop ka talaga. Humanda ka sa akin. Sa galit ng dalagita, nagawa niyang pagsasampali ng anak ng kanyang stepmom at umabot ito sa mas matinding sakitan hanggang sa humantong sa trahedya. Naitulak ni Mika si Cassie at sa pagbagsak nito sa lupa, tumama ang ulo nito sa bato. Natakot man siya sa nangyari, dinala niya pa rin ito sa ospital. Nang malaman ito ng kanilang mga magulang, nakatikim siya ng katakot-takot na mga masasakit na salita. Walang iya ka talagang babae ka? Pinagbalakan mo pang patayin ng anak ko para makaganti sa akin? Hindi totoo yan. Kung hindi niya ininsulto si mama, hindi ko siya magagawang saktan. Sinungaling ka! Mika, anak, bakit umantong sa ganitong galit mo sa akin? Bakit kailangan mo pang idamay si Cassie? Bakit siya lang ay iniintindi niyo, Papa? Ako ang anak niyo. Pero hindi niyo man lang naitanong kung ayos lang ba ako. Aba, ang kapal talaga ng mukha mo. Anak mo na nga ang nasaktan. Gusto mo ikaw pang alalahanin ng ama mo? Anak niya ako at may obligasyon siya sa akin. Pero dahil inagaw mo siya sa amin ng mama ko, nagawa niya akong abandonahin. Kahit ano pang sabihin mo, wala ka na magagawa para mabawi sa amin ng ama mo. Mahal niya kami ng anak ko kesa sa'yo. Papa, totoo bang sinasabi ng babae niyo?
Talaga bang mas mahal niyo sila kaysa sa akin na anak niyo? Anak, nakikiusap ako. Huwag mo nang pahabain pa ito. Tanggapin mo na lang ang stepmom mo para mas maging maayos na ang lahat. Tama. Mas mahal niyo nga sila kaysa sa akin. Pinahid ni Mika ang mga luhang nagbabadyang tumulo at umalis na siya sa harapan ng ama. Tanggap man niya ang pag-iwan sa kanya ng ama, nasasaktan pa rin siya dahil tila ba wala na siyang puwang sa puso nito bilang anak. Lumipas ang 1 linggo mula nang makalabas si Cassie sa ospital, muling nagtungo ang kanyang ama sa kanilang bahay upang imbitahan sa kaarawan ni Cassie. Mika, anak, pinabibigay ito sa iyo ni Cassie. Gusto niyang dumalo ka sa kaarawan niya dahil gusto niya raw humingi ng tawad sa mga nasabi niya sa iyo. Anong masamang hangin ang pumasok sa utak niya at magagawa niyang humingi ng tawad sa akin? Anak naman, huwag ka na magsalita ng ganyan sa kanya. Alam mo ba na inamin niya sa amin na wala ka talagang kasalanan sa nangyari? Mika, gusto ko sana tanggapin mo na sila ng kanyang ina. Bakit niyo ba pinipilit sa akin na tanggapin ko ang mag-inang yun? Dahil mahal ko kayong lahat. Gusto ko maging isang pamilya tayo at magsama-sama ng masaya. Hindi mangyayari yan. Dahil ayaw din naman nila sa akin eh. Hindi totoo yan. Dahil gusto ka talaga nilang makilala bilang anak ko. Bukas ng gabi, babalik ako rito para isama ka sa bahay. Pinag-isipan ng dalagita ang sinabi ng kanyang ama, hanggang sa mapagtanto niya na dapat niya na sigurong tanggapin ang bagong pamilya ng kanyang magulang. Nang dumating ang kaarawan ni Cassie, sinundo siya ng tatay niya at dinala sa bahay ng kanyang madrasta. Pagdating nila ron, bumungad sa kanya ang maraming bisita at sinalubong siya ng anak ng kanyang madrasta. Mabuti naman at dumalo ka sa kaarawan ko, Mika. Nga pala, sila mga kaibigan at pinsang ko na rin. Ay, Kas, sino naman siya? Anak siya ni Tito Rodolfo. Yung nagtitinda na sampagita? Siya nga yun, yung mabaho at maasim tingnan. Eh bakit siya nandito? Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Pinapunta siya rito ng mami ko para makakain naman siya ng mga masasarap na pagkain. Kawawa naman kasi siya dahil itlog at tuyo lang ang madalas niyang kainin. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Ikaw ang nagpapunta sa akin dito dahil gusto mo magkaayos tayo at tatanggapin niyo na ako bilang pamilya. Ew, anong pinagsasasabi mo? Kahit kailan, hindi ko tatanggapin ang patay gutom na katulad mo. Pinapunta niyo ba ako dito para pahiyain lang sa mga tao na kasing asal niyo? Oo, tama ka. Napakasama mo talagang impacta ka. Mas impacta ka sa akin, gaga. Baliw talaga kayo ng mami mong kabit. Talaga bang hindi ka titigil sa katatawag ng kabit sa mami ko? Namumuro ka na talaga sa akin, ha? Bakit? Talaga namang kabit ang mami mo eh. Akala mo mauubusan ng lalaki sa mundo kaya ng agaw na lang. Pwisit ka talaga! Nagawang itulak ni Cassie si Mika. Ngunit gumanti ito sa kanya ng sampal hanggang sa nauwi sa mas malalim na sakitan ang kanilang pag-aaway. Ilang sandali pa, dumating naman si Eloisa at inawat ang dalawa at tinignan ng masama ang anak ng kanyang lalaki. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka. Pumunta ka lang dito para sirain ang kaarawan ng anak ko. Pumunta ako rito dahil akala ko gusto niyo nang maayos ang gusot sa pagitan natin. Sinabi ko nga yan sa ama mo, pero hindi ko inaasahan na gagawa ka pa ng iskandalo rito. Nakakahiya ka talaga. Ano ba nangyayari rito? Nakakaya na sa mga bisita natin, oh. Ito kasing anak mo inimbitahan na nga sa kaarawan ni Cassie. Gumawa pa talaga ng iskandalo. Mika, totoo ba yon? Akala ko ba nag-usap na tayo at nagkaintindihan na? Pero ano na naman tong ginawa mo? Pinapunta lang ako ng anak ng babae niyo para pahiyain ako sa mga tao. Hindi ko hahayaan na hamakin nila ang pagkatao ko. Kaya nasaktan ko siya. Sinungaling ka. Kung hindi mo tinawag na kabita mami ko, hindi kita pagsasabihan. Mika, umalis ka na nga rito. Pinapahiya mo na kami sa mga bisita eh. Hindi niyo man lang ba ako ipagtatanggol? Ikaw ang may mali, kaya paano kita ipagtatanggol? Hindi kita pwedeng konsintihin dahil lalo lang lalaki ang ulo mo. Mas pinaniniwalaan niyo talaga ang mag-inang yan kaysa sa akin na anak niyo. Tandaan niyo, may araw din kayo.
Kuyom ang kamao ng dalagita nang umalis sa bahay ng kanyang madrasta. Pagkauwi niya sa kanilang bahay, sumalubong sa kanya ang kanyang lolo Paeng. Oh, bakit ka umiiyak? May nangyari bang hindi maganda? Lolo, galit na galit ako kay Papa dahil mas pinaniniwalaan niyang iba kaysa sa akin na anak niya. Bakit po ba ganun ang ama ko? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala ka nang aasahan sa ama mo. Hayaan mo, makakaganti rin tayo sa mga taong nanakit sa inyo ng iyong ina. Ayoko na talaga kay Papa, Lolo. Mahigpit na yumakap ang dalagita sa kanyang lolo Paeng at bumuho sa mga luha niya na may halong galit. Masama ang kanyang loob dahil pakiramdam niya na walan siya ng kakampi. Sa mga sumunod na araw, nabalitaan na lamang ni Mika na sabay-sabay na sinugod sa ospital ang kanyang ama at ang kabit kasama ang anak nito. Sumakit ang tiyan at nahirapan sa paghinga mga ito sa hindi malamang dahilan. Dok, kumusta na po ang lagay namin? Wala naman akong nakitang problema sa inyo at sa tingin ko, mukhang hindi lang kayo natunawan sa kinain nyo. Mabuti naman kung ganon. Pero Doc, may mabibigay ba kayong gamot para sa amin? Hanggang ngayon kasi, masakit pa rin ang mga tiyan namin. Meron naman, ibibigay ko sa inyo bago kayo ma-discharge. Ay, mabuti naman. Naging kampante ang kalooban ni Eloisa sa sinabing yun sa kanila ng doktor. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw, naging sunod-sunod ang pagdating ng kamalasan sa kanilang buhay. Ninakawan ang negosyo nitong sari-sari store at nasundan pa ito ng pagkasunog ng kalahating bahay nila dahil sa napabayaang nakasaksak na plancha. Nag-overheat at nagliab ito dahilan para madamay ang mga bagay na makapaglilikha ng matinding apoy. Pagkatapos nun, nagkaroon sila ng mga sakit na tulad ng lagnat, ubo at matinding rashes sa katawan. Mami, ano ba ito nangyayari sa atin? Hindi na ako nakakapasok sa eskwelahan dahil sa sakit ko. Hindi naman nawawala ang karamdaman natin sa mga gamot na binibigay sa atin ng doktor eh. Pwede ba manahimik ka na muna? Hindi na nga ako makapag-isip na maayos dahil sa buwisit ng problemang ito eh. Tignan mo naman kasi ang balat ko. Ang pangit-pangit na. Hoy, huwag kang OA dyan. Nawawala ang rashes sa katawan kaya huwag kang mag-inarte. Meron tayo mas importanteng dapat unahin. Nasunog na ang negosyo kong tindahan. Si Maud pati mga kinita ko. Tapos ngayon, kailangan ko pang ipaayos ang bahay natin. Alam mo namang hindi na nakakabangon sa sakit niya ang Tito Rodolfo mo. Kaya sino pang aasahan ko sa mga gastusin? Bakit kasi hindi niyo na lang niya isoli sa anak niya? Mukhang wala naman na siyang may tutulong sa inyo eh. At nagiging pabigat na lang sa atin. Tumahimik ka nga. Baka mamaya marinig ka ng Tito Rodolfo mo. Bakit? Totoo naman di ba? Wala na siyang naitutulong sa inyo. Kaya bakit hindi niyo na lang siya isoli sa anak niyang mukhang pulubi? Gagaling din ng Tito Rodolfo mo. Pagsubok lang ito sa atin kaya kailangan natin magpakatatag. Habang nag-uusap ang mag-ina sa sala, lingid sa kanilang kaalaman na naririnig ni Rodolfo ang kanilang pinag-uusapan dahil bahagyang nakabukas ang pintuan ng kwarto na kinalalagyan nito. Nakaramdam ng kirot sa puso ang lalaki sa mga nasabi ng anak ng kanyang kinakasama. Hindi na siya nakakabangon dahil sa pagkakaroon niya ng sakit sa likod. Hindi niya rin inaasahan na magagawa siyang pabayaan ni Eloisa nang tuluyan na nga siyang nawala ng silbi. Anong ginagawa mo? Bakit mo nilalagay sa maleta ang mga damit ko? Dahil ibabalik na kita sa anak mo, Rodolfo. Hindi ko na kinakayang pag-aalaga sa'yo dahil pare-pareho lang naman tayo may mga sakit. Bukod pa rito, nahihirapan na rin akong puna ng mga gastusin natin. Ibabalik mo ko sa anak ko dahil wala na akong silbi para sa'yo. Tama ba, Eloisa? Oo, sige. Aaminin ko na. Ayoko na sa'yo dahil wala ka ng kwenta para sa akin. Ayoko mahirapan sa pag-aalaga sa'yo dahil wala naman akong mapapala. Okay sana kung may mga ari-arian ka na may iwan sa amin. Ang kaso, nga. Akala ko ba mahal mo ako? Saka, sa'yo ko naman binibigay ang lahat ng kinikita ko noon ah. Oo, mahal kita, Rodolfo.
Pero hindi ko kaya magdusa sa kahirapan kasama ka. Bumuho sa mga luha ni Rodolfo sa sinabing yun sa kanya ni Eloisa. Wala na rin siyang nagawa nang ibalik na siya nito sa anak niyang si Mika. Hindi naman inaasahan ng dalagita ang sinapit ng kanyang ama. Papa, ano nangyari sa inyo? Saka, bakit naparito kayo ng babae mo? Ibinabalik ko na sa iyo ang ama mo, Mika. Pagod na ako mag-alaga sa kanya dahil may karamdaman din ako ngayon. Binabalik niyo sa akin ang ama ko dahil wala na kayong mapapakinabangan sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha niyo. Hoy, huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan ha, at baka sumabog yung bunganga mo sa akin. Bakit? Totoo naman, di ba? Nung malakas pa ang ama ko, kinuha niyo siya sa akin at ngayon na mahina na at wala nang silbi, binabalik niyo na siya na parang isang bagay na hiniram niyo lang. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Basta isusoli ko na tong ama mo sa'yo. Bahala ka na sa kanya. Walang pag-aalinlangan si Eloisa sa pagbalik niya kay Rodolfo sa anak nito. Umalis siya na hindi lumilingon sa lalaking minsan niyang minahal. Samantala, bumuhos naman ang luha ng ama ng dalagita nang hawakan ng kanyang kamay. Nagsusumamo ito sa kanya at humihingi ng kapatawaran. Anak, patawarin mo ko kung inabando na kita. Nagsisisi ako sa nagawa ko sa iyo. Kung hindi kayo nagkaroon ng sakit, baka tuluyan niyo na akong kinalimutan. Sa totoo lang, masama talaga ang loob ko sa inyo dahil mas pinili niyong iba kaysa sa akin na anak niyo. Galit ako sa iyo, Papa. Alam kong mali ang nagawa ko at malaki ang pagkukulang ko sa iyo bilang isang ama. Pero sana naman, magawa mo pa rin akong tanggapin. Hindi ako kasing sama ng mga taong pinili mong samahan, Papa. Kaya maluwag sa loob ko na tanggapin kayo. Maraming salamat, anak. Pangako, kapag gumaling ako, pupunan ko ang lahat ng pagkukulang ko sa iyo bilang ama. Hayaan niyo po, Papa. Magdurusa rin ang mag-inang yon. Niyakap na lamang niya ang kanyang ama at sabay bumuhos ang kanilang mga luha. Ang mag-inang sina Eloisa at Cassie naman, lumala ang kanilang karamdaman. Hirap na mga ito na gawin ang kanilang pang-araw-araw na gawain dahil sa bigat ng sakit at panghihina ng katawan. Parang may malakas na puwersa na pumipigil sa kanilang kilos at ang bawat galaw ay sinasamahan ng matinding pananakit at panlulumo. Sa gabi, mas lalong lumalala ang kanilang karamdaman. Nakakaramdam sila ng init ng katawan at tila nagmumula sa loob at nakakaramdam ng malamig sa balat. Ang kanilang isip ay gulong-gulo, punong-puno ng takot at tila may mga aninong sumusunod sa kanila sa bawat sulok ng bahay. Mami, nahihirapan na po ako. Parang may kung anong mabigat na bagay ang nakadagan sa akin. Huwag ka mag-alala dahil darating ng albularyo na kinuha ko. Titingnan niya ang kalagayan natin para nang sa ganon, magamot tayo ng maayos. Ano bang kinalaman ng albularyo sa kondisyon natin, Mami? Kung sino-sino na lang ang kinukuha niyo na titingin sa kondisyon natin eh. May kaibigan ako nakapagsabi sa akin na baka matulungan tayo ng manggagamot na yon. Wala namang mawawala kung susubukan natin. Hindi naman tayo napapagaling ng doktor eh. Kaya naisip ko na kumonsulta sa iba. Eh paano kung hindi niya rin tayo mapagaling? Saan na tayo lalapit? Mami, natatakot ako baka mamatay tayo. Pwede ba tumahimik ka nga? Hindi tayo mamamatay. Kaya itiko mo na yung bibig mo. Nakakaramdam man ng takot si Eloisa, ngunit hindi niya ito pinakita sa anak. Ramdam niya ang matinding paghihirap nila at alam niyang hindi na normal ang nangyayari sa kanila. Nang magpatingin sila sa manggagamot, laking gulat nila na may matandang lalaki ang kumukulam sa kanila. Sa puntong yun, walang maisip ang babae kung sino ang maaaring makagawa noon. Subalit, napag-alaman niya na isang itim na albularyo ang lolo ni Mika.
May kakayahan itong magpataw ng sumpa sa iba. Nang puntahan niya ang bahay ng mag-ama, naabutan niyang naroon si Lolo Paeng. Anong ginagawa niyo rito? May kailangan pa ba kay sa ama ko? Hindi ang ama mo pinunta namin dito, kundi ang lolo mo. Bakit niyo naman hinahanap si Lolo? Anong nangyayari rito? Ikaw ba ang matandang kumukulam sa amin ng anak ko? Hoy tanda, kapag hindi mo tinigil ang ginagawa mo sa amin, sisiguraduhin ko na mananagot ka. Huwag mo akong pagbantaan dahil hindi ako natatakot sa'yo. Oh, ako nga nagkulam sa inyong mag-ina at kay Rodolfo. Nang dahil sa pananakit nyo sa damdamin ng aking apo, nararapat lang ang ginawa ko sa inyo. Wisit ka matanda ka. Pasalamat ka hindi kita kayang saktan ngayon. Tandaan mo, mananagot ka rin sa ginawa mo sa amin. Pwede ba? Umalis na kayo rito. Kasalanan niyo naman talaga ang lahat kaya huwag kayo umasa na parang kayo ang biktima. Isa ka pa, namumuro ka na talaga sa akin. Pagbubuhatan sana ng kamay ng babae ang dalagita, ngunit natigilan siya nang tumingin sa kanya ng masama si Lolo Paeng. Sa takot nito, umalis na lamang. Samantala, kinausap naman ni Mika ang kanyang lolo tungkol sa ginawa nitong pangungulam. Lolo, alam kong gusto niyo lang ako ipagtanggol. Pero hindi po tama ang ginawa niyo. Bakit ba mabait ka pa rin sa kabila ng ginawa nilang pananakit sa'yo? Sa totoo lang, sagad po talaga ang galit ko sa kanila, Lo. Ang kaso hindi kaya ng konsensya ko na maging katulad nila. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kayo na lang ang natitira kong kakampi. Pero Lo, hindi ko kayang mabuhay na may taong naghihirap sa sakit ng dahil sa akin. Gusto ko ng tahimik na buhay. Kaya sana, itigil niyo na ang pananakit sa ama ko at sa mag-inang yon. Diyos na lang po ang bahala sa kanila, Lo. Pasensya ka na sa nagawa ko, Apo. Nasaktan lang talaga ako sa ginawa sa ng sarili mong ama. Pero alang-alang sa ikatatahimik mo, ititigil ko na ang pangungulam sa kanila. Maraming salamat po, Lo. Mahal na mahal ko po kayo. Dahan-dahan na tumulo ang mga luha ng dalagita habang ipinapahayag yon sa kanyang lolo. Ilang sandali pa, narinig niyang tinawag siya ng kanyang ama. Agad niya naman itong tinungo sa kwarto upang tingnan ang kalagayan nito. Mika, anak, Papa, bakit po? May kailangan po ba kayo? wala naman anak. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo at humingi ng tawad sa iyong lolo. Sa tingin ko kasi, hindi na ako magtatagal. Papa naman, huwag niyo po yung sabihin. Tatagan niyo po ang loob niyo para sa akin. Rodolfo, pasensya ka na sa nagawa ko. Huwag ka mag-alala dahil babawi ko na sumpa. Ako rin ang gagamot sa karamdaman mo. Huwag na ho, tay. Hindi na rin talaga ako magtatagal. Malaki ang nagawa kong kasalanan sa inyo at sa mag-ina ko. Nagawa kong lukuhin ang asawa ko dahil lang sa pansariling kaligayahan. Nararapat lang sa akin ang ginawa ninyo. Papa, huwag na kayo magsalita. Magpahinga na lang kayo. Oo, anak. Bumagsak ang kamay ni Rodolfo matapos niya yung sabihin. Humagulgol naman sa pag-iyak ang dalagita dahil alam niyang wala ng buhay ang kanyang ama. Tuluyan nang nawala ng magulang si Mika at masakit para sa kanya ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, bumuti na ang lagay ng mag-inang sina Eloisa at Cassie. Inalis na ni Lolo Paeng ang sumpa sa mga ito. Subalit patuloy pa rin silang naghirap sa buhay dahil hindi man lang nila nagawang humingi ng kapatawaran sa taong kanilang nasaktan. Tandaan na kapag may masama kang ginawa, huwag kang magtaka kung bumalik ito sa iyo ng mas masakit kaysa sa inaakala mo. Wakas!
Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Sina Gia Gigi, Virginia Divina from Saudi Arabia, Maridin Leonardo from California, USA, Rosalina Bugayong, Brian Landicho, Christina Peru, Mercy Grace Shooting, Reka Jukoy from Singapore, Amanda Joyce Page from Angeles City, Miss Maura from Turkey, Weng Oracion, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Merly, Phoebe Ranyada, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Jasmine Vicente, Yasden Love, Philip Adano, Marisa Licoto from Katanawan, Quezon, Chef M at kina Ate Auring, Ne, Faye, Ana, Yoli, Kuya Dennis, Poging J at Gandang Leslie ng Amira Boxes Handicrafts at sa mga boss nilang sina Kuya Ruel at Ate Myra at Myrel Jam, Altea Barayman, I'm Black 09, Hail Rain Led, Reyna Ami, Riz Magante, Crisgel Mamado, Celestina Sigua, Angelina Ai, Lydia Lopez, Kim Bara, Jen Esto from Hong Kong, Jocelyn Morilla from Mindoro, Philippines, Raven Tennyson at kay Lola Feli, Irma Umali, Beverly Remeo, Catherine Pielago at sa pinsan niyang si Cherry Ann Agoncillo Losloso, Ben Abanyo, Ronald Bel Sabahado, Filipina Palsario, Josephine Beroya at sa mga apo niyang si Jency, Jenna, Giliana, Jairel, Michael at Jairine from Rosario, Cavite, Belen Malbas, Emily Sauro, Mirasol Masuher, Hannah Maylin Sesgundo, Corfiliera Vlog from South Korea, Bernadette Alegarbes at sa kaibigan niyan si Chris, Elizabeth Dunca from California, Robina Flamiano, George Gomez, Resel Galope, Ramel Seraspe, Jenny Madriaga from Saudi, Virginia Zamora, Corazon Ingay, Kimpoy Feliciano, Bernadette Arcalas, Delia Catu at sa mga apong si Mikoy, Jamaica, Javen, Jadiel, Lusterio Family, Maestrado Family, Cato Family, at sa apong si Stephanie Nicole, Julius Deloro and Family, Gonzaga and Royo Family, Beth Mercado, Princess Apple C. Crimen, Pamela Allen, Nida Pangilinan, Zane Axel Ranyada, Lakshmi from California, Cherry Mukbangas MR, J.R. Talia, Conrado Valenzuela, Flor Diles from UAE, Michelle Gimbo, Ann Narciso, Albert Valderrama, Teresa Balino, at Estrella Cortez from Canada. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.